Ayon kay Dr. Jorge, may sinusunod na standards of care ang health professionals na tulad niya sa ilalim ng World Professional Association for Transgender Health. Ito raw ang tumitiyak ng wastong pagkalinga sa mga transgender, transsexual at gender non-conforming people. Actually, before the surgery, kailangan ganun na sila. So, ang World Professional Association on Transgender Health, they would prefer that before you undergo surgery, you've been living as a female, in this case, for at least 2 years. Ang standards of care, sinunod din daw nila sa operasyon ni Yumi. Ilang doktor at nurse nga ang nagtulong-tulong para matiyak ang kaligtasan ng operasyon. Yumi Osmila, 22 years old, for gender reassignment surgery under epidural anesthesia. Si Dr. Jorge na namuno sa procedure, naka-rainbow mask pa bilang pakikiisa raw sa kanyang pasyente. Ayon sa mga doktor, inaabot ng 6 to 8 hours yung ganitong uri ng operasyon na tinatawag nilang gender affirmation surgery. Ito raw ay isang komplikado at sensitibong operasyon. Ang gender affirmation surgery ay ginagawa para mag-match ang pisikal na kaanyuan sa gender identity ng isang tao. Ginagawa ito sa nakararanas ng tinatawag na gender dysphoria o distress na nararamdaman ng isang tao dahil ang tanggap niyang gender identity sa sarili ay hindi tugma sa pisikal na kasarian niya nung siya'y ipinanganak. So here, dinedevelop natin ngayon yung penile skin flap. This will partially cover the perineum anteriorly and part of the vaginal canal. Sensitibo ang ilang bahagi ng operasyon kaya hindi na namin ito maisasahing papawid. Sa ganitong operasyon, tinatanggal ang testicles o itlog ng pasyente pero yung scrotum o balat mula rito ay gagamitin ding lining sa gagawing kanal ng ari ng babae. Importante rin ma-maintain yung blood supply ng balat para hindi siya mamatay. Para mag-survive yung balat. Kailangan hiwain ang ari ng lalaki. Tapos gagamitin ang mga tissue at balat nito para lumikha ng ari ng babae. Nagawa na natin yung flap na yun, scrotal flap. Isa naman tayong gagawa ng vaginal canal. Para sa akin yun ang pinaka-critical part ng operasyon because napakanipis nung espasyo na kailangan natin gawin doon. At napakalapit sa mga mga structures ba gaya ng rectum. Maaring mabutas yung rectum sa pag-dissect mo ng area na yun. Pwede ka ring duguin ng husto dahil ang prostate mo ay nandun lang sa ibabaw na yun. Pwede mo rin ma-injure yung urinary tract ng pasyente kasi nandun din lang sa ibabaw yun. Kaya yun talagang dahan-dahan ng kinikreate hanggang sa makuha natin yung tamang lalim. Ang urethra na ginagamit sa pag-ihi, kailangan daw iksian dahil ito pa rin ang dadaluyan ng ihi matapos ang surgery. Siyempre, ang labasan ng ihi, kailangan ayusin mo rin dahil sa lalaki, mahaba ang urethra. So, iiksian mo yun. Ang panghuli, magsasagawa ng vaginoplasty o surgery para maging kamukha ito ng ari ng babae. Nung unang araw, dati kanal lang ang ginagawa Pero ngayon, with the advances ng SRS, nagagawa na natin pati yung external appearance, halos gano'n na.